Good morning. Good morning. Good afternoon. Meron tayong gagawa, yung mga magagaan lang muna kasi hindi pa tayo nakaligo ng maayos. Okay, so ito meron akong gagawin, isang desk mic. Ito po yung sa may altar na ginagamit. So ang problem dito ay hindi gumagana ang microphone na ito. So gagawin natin at titingnan natin kung ano yung possible defect sa microphone na ito. At dito ay gagamit tayo ng analog tester. Naka-set ko sa 0.5 ang range ng kanyang voltahe. Okay. At check natin yung battery. At meron siyang good na result. Yung isa bago sila pareho. Wag current check tayo sa 250 na 10 ampere. Pero hindi natin nilagay sa 10 ampere. Dito lang sa dating plug. Ano? Malakas. Diba? So tine-check natin yung baterya kung good. Okay. Ngayon ito, buksan natin ito. Yung ating ay may kumakalog sa loob. At siyempre titingnan natin yan mamaya. So at bago natin ito mabuksan ay kung makikita nyo dyan, meron ditong guma ito. So meron yang meron yang adhesive. So ito yung ating tinanggal. Wala tayong lighter fluid ngayon. At ito lang na ang gagamitin natin. Sungkitin na lang natin at idikit doon. Kasi maganda yung kung may lighter fluid dahil yung adhesive or double-sided ay lalambot ulit. So lagyan natin ng battery dito. Tinanggal natin yung rubber dito para makita yung 4 na screw. So lagyan natin ng battery bago pa naman. Ayan, walang ilaw kung mapapansin. Hindi umiilaw yung ating power indicator. So tanggalin natin ang battery. Brand new ang battery kasi full ang kanyang, malakas yung kanyang current. At yung kanyang voltahe ay buo rin. Na check natin sa 1.5 na reading. So gagamit tayo dito ng ating motor. Ay nako, imbis na mabilis na lalong bumagal. Okay, so kailangan i-charge yan. Okay, ayan. Kung mapansin nyo, ito yung dalawang bakal ay tanggal na, kaya umalog-alog. Okay, so yan. Sana makita yung ating ginagawa dito. At ibalik natin yung baterya. Okay, lagay natin dito para makita yung ating ginagawa ito. Okay. Tapos ito kailangan iyuko natin ng konti para makita yung ating tester. Ngayon ilagay ko po yung battery dito. Kasi hindi na to gumagana. Yan, lagay natin dito yung baterya sa loob. Okay. Tapos basahin natin kung merong voltahe. Wala. Diba? Ito naman ay naka-series at ito yung positive at negative. So wala. Ibig sabihin po no contact yung battery natin. Okay. Sunod, tanggalin natin ito. Ngayon, ang gagawin natin is ito, gagamitin natin ang X1 battery ng ating tester. Lagay natin sa X1. Hindi naman makita kasi silaw yung ating ilaw. Ang next natin, itong kulay pula, ang negative ng ating test probe, yung itim, siya yung ilalagay natin sa pula. At dito sa itim ay ang pula. Ayan kung nakita nyo, gumalaw. Tapos pindutin natin na yan, umilaw yung ilaw. Okay, umilaw siya. Yan off natin. Okay, lagay natin sa X10. Malalaman natin kung may circuit. Ayan diba? So yung circuit ay gumagana kasi kumukonekta dito. Ang problem, ang paraan ko na ito ay para po na hindi na tayo magbutingting dito sa electronics. Okay, hindi na tayo magbubutingting dyan. Paulit-ulit. Huwag nating ulitin ha. Okay, dito. Ngayon, ang mangyari, ang battery terminal natin, tanggalin natin. Lagyan natin ang marking dito. Ito yung pula sa may positive. So, isa lang yung markahan natin. Hindi na natin markahan lahat. Okay, para po hindi tayo malito. Siyempre, isa lang yung markahan natin. At
Pag minarkahan natin yung isa, ibig sabihin po ay yung walang marka, nandoon yung positive, negative. Okay, ngayon ito ay ipasok natin. Okay. Yan. At next natin na gagawin is tanggalin natin yung battery dito. Okay, hindi makita yung ating ginagawa na tatakpan ng aking kamay. Okay. Yan, tinanggal na natin yung battery. At ito naman yung sa XLR. So ano natin siya, basta ang mahalaga yung sa battery ay tinanggal natin. Ituwid lang ito. Yan, tapos ilabas natin. Okay, hindi lang natin ito ilabas natin. Okay, hindi natin mailabas, matigas siya. Ngayon gamitan natin ng lakas. Okay, yan ito yung positive at malinis naman po. Ayan, malinis. Sibalik natin dahil malinis siya. Pinalik lang natin, malinis. At tupiin natin uli. Ito naman ang negative. Tanggalin natin. Okay. Yan, tanggal natin. At nakita natin dito na may putol yung spring at may kalawang. So ito, i-subject natin ito sa paglilinis. Dito din, tanggalin natin. Ituwid lang ang nakatupi na, labas lang natin siya. At kung mapapansin natin dito, ayan meron siyang kalawang. Ito yung spring malabo yung camera natin. Bakit? Hindi natin alam kasi bakit malabo. Alright, baka malabo lang yung aking salamin. Tingnan natin, pause muna natin. Tingnan natin, malabo lang pala yung ating salamin. So ito, at malabo din yung ating, bakit kaya malabo itong ating ayan, okay. So linisin natin ito, ang spring. At ipapakita ko sa inyo na sa tester natin ay walang kontak pagka may kalawang. Pangit yung kuha ng aking camera. Hindi malinaw. Okay, dito ay itest natin. Kung makikita nyo ito, ito yung positive at malinis naman. So gamit tayo ng X1 sa ating tester. Okay, makikita nyo naman dyan. Okay, pause muna natin. Hindi natin makita kasi malabo Okay, ayusin na lang natin yan. Pwede natin dagdagan yung bright. Alright, so dito check natin, ayan so full contact naman siya. Pagdating dito, siguraduhin natin na full contact ito, full contact siya. Pagdating dito sa may kalawang, ayan wala. Diba? So ibig sabihin po ay walang contact yung ating battery. Ayan pagdating dito meron, dito wala. Ngayon ang gagawin ko ay ayusin ko ito, yung naputol siya. So gagawin natin ay gagawa tayo ng panibago dito na tapos lagyan natin ng tanso para at hinangan ko para po maging tanso siya at maganda yung kanyang contacts. Ngayon lilinisin ko ito. Linisin ko lang muna ito, gamitan ko ng steel brush at gamitan ko rin ng panglinis natin. Okay? Okay, nalinis ko na siya. At ipapakita ko na rin sa inyo na ayan full contact na yan. Wala nang kalawang, diba? Ngayon, ang gagawin ko ay lagyan ko siya ng copper para po maging full contact siya. Ihinang natin. Ganito lang po yung gagawin ko. Sundan lang po kung gusto nyo gayahin sa inyo na. Lagyan natin ng copper ito. Kiskisin ko lang at linisin. Okay, so ito tingnan nyo. Ayan, ginawan ko na ng connection ng connection ng tanso. Nilagyan ko ng tanso at soldering lead para po maging full contact. Ayan siya diba? So okay, at ganun din yung gagawin ko sa isa dito. Ganyan din. Yan. So bakit mapula? Ay naku, anong kuha itong klase ito? Dito sa puso ko. Ay, hinangan na natin para magkaroon ng contacts at full contact, full solder. Lagyan natin ng copper at para
magkaroon ng patungan or may tawag dito, merong makapitan yung lead, yung ating tingga, kumbaga. So ayan, meron na siyang nakapitan at siyempre ito ay full contact na. Okay, ingat, ilagay na natin dito sa kanyang lalagyan. Hindi na ako kabalo mag-ubra sang ano ya, sang video ya. Ibalik lang natin sa ano, ibalik lang natin doon sa kanyang pinanggalingan. Okay, at tapos natin mabalik, itupi lang kasi ito naman talaga siya, diyan naman talaga siya galing. At saka yung isa, hindi na ako marunong gumawa ng video. Tapos ilagay natin dito. Wag ko muna ikabit itong wiring. Ilagay ko muna yung battery at ititester muna natin. Okay, lagay ko muna yung battery. Kanina 0 volts. Lagay natin ng battery, lagyan natin ng takip para hindi gagalaw-galaw. Okay, ayan. Tapos readingin natin, basahin natin yung voltahe dito kung talaga meron na siyang 3 volts. Ito positive, so pula doon. Ayan, wala rin. So ibig sabihin wala. Tingnan natin. Wala pa rin, so walang contacts dito. Di ba? So hindi pa rin ito tumawid. Okay, bakit walang ano, kasi wala, hindi tumama. Ayan, hindi ba? Hindi tumama yung positive doon sa positive. Okay, ayan. So wala, hindi tumama. Ngayon, ang gagawin natin, dahil yung battery ay hindi madidiinan ng spring. Yung spring ay babanatin natin. Ayan, unaton. Ayan o, unat natin. Ganyan, naunat na. Diba? Ganon din itong isa. Ayan, para madiin niya ang bawat battery. Okay, subukan natin. Ayan. Diba? So masikip na. Okay, balik natin ang takip. Okay, at basahin natin uli. Ayun, diba? Meron ng supply. Dahil meron ng supply, tabi natin ang tester. At ito ay ating ibalik na dito sa positive, dito sa negative. Okay, para makita yung ginagawa natin, gagamit tayo ng tweezer. Ayan. Pagkatapos natin gamitin yung isa, ito, ilagay natin siya doon. Okay, ayan na. At siyempre ito, umilaw na. Ayan, umilaw na. Takpan natin. Ayan o, umilaw na. At i-off natin. Okay, na-off na. Ayan o, on, off, on, off. So paano natin malaman ngayon na gumagana na itong microphone? Kasi wala tayong XLR. Okay, gagawa pa tayo ng paraan. Off natin para matesting natin, para malaman. Lagay natin dito yung XLR, sakit. Tapos ito ilagay natin sa microphone, sa Bluetooth speaker pala. Okay, the Bluetooth device is ready to pair. Okay, lagay natin siya doon. Lapit natin. Lagyan natin sa mic. Hello. Echo check 1, 2, 3, 4. Hello. 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 Echo check mic 1, 2, 3, 4. Sound check. Sound check. Mic check 1, 2, 3, 4. Hello. Sound check 1, 2, 3, 4. So ayan na. Itaas na natin yung microphone at para makita yung ating ginagawa na okay na ito. So mahirap kasi ayusin natin yung camera. Ito doon naka-plug in. Okay, ito.
Sound check, mic check, 1, 2, 3, 4. Hello. Sound check, mic check, 1, 2, 3, 4. So okay na yung ating microphone. Ang gagawin na lang next ay ito, pang dikit ko na lang ito. Ayan. So yan na lang. Tapos na yung ating ginawa, walang connection, walang contact. Kasi po yung kanyang battery terminal, ang spring kinalawang, tapos may naputol na bahagi, kaya kapos na, hindi niya madiin ang battery. So ang ginawa natin, nilinis natin yung kalawang ng spring, tinanggal, nilagyan ng pinatungan ng copper para may kapitan yung ating soldering lead, at inunat natin yung dalawang spring, at ayun, ito na, meron na siyang power. Ayan, at gumagana na siya. Ayan, i-off natin, tapos on natin. Okay, so ayan na, gumana na. Di ba? Yan lang po yung ginawa natin, at ito ididikit na natin. So hanggang dito na lang yung video natin. Ang trouble ay hindi gumagana dahil po kinalawang yung battery terminal, at may umaalog-alog dahil po dito sa mga bakal na pabigat, na kasi kung wala ito, matutumba itong table mic na ito. So kailangan talaga may pabigat siyang nilalagay. Okay, kagaya sa ating microscope na ginagamit, yung ating digital microscope, nilagyan ko yun ng tingga para hindi matumba kung patal sa likod or yung baliktad yung paglagay ko. Hanggang dito na lang, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe, click the notification bell, piliin ang all para maging updated ka sa lahat ng mga video i-upload. Shout out po sa lahat po, at maraming salamat.